Cafe Min. Kape natin, no? Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nabalitaan nyo na? Itong mga pro-China senators. Ayan, nagkakabulgaran tuloy tayo ngayon. Sino itong mga pro-China senators? Malinaw na binubuli tayo ng China sa usapin ng West Philippine Sea. Nauupo tayo. Sa usapin ng West Philippine Sea. Pero itong mga senator na ito, kumakampi pa sa China. Nakakahiya kayo. Marami ng mga aggression, marami ng hindi ginawang maganda ang China sa ating Coast Guard, sa ating mga mangingisda, sa teritoryo natin mismo. Si Tariela ng Philippine Coast Guard, matapang nga ito eh. Swerte nga natin, nandiyan si Tariela sa Philippine Coast Guard eh. Hindi nagpapasindak eh. Bagamat hindi agresibo o hindi makikipagbakbakan, gaya ng gusto ni Robin na kapag winater cannon ka, igantihan mo. Ngayon, minamasama nila si Tariela. So, ang mga nangyari kasi ganito yan. For context lang ha. May nangyaring insidente, ang ginawa ng China, pinatawag yung ambassador natin. Yung Philippine ambassador to China, doon sa China. Yung embassy naman dito sa China, nagsalita. At kino-call out yung mga senador. Mga senador natin ha, mga mambabatas dito, kino-call out. Yan, sila Kiko Pangilinan, sila Risa Ontiveros, at sila Erwin Tulfo. Sabi nga na Erwin Tulfo, anong karapatan ninyo? Kung sa tingin ninyo, hindi pabor sa inyo o hindi nyo nagugustuhan yung demokrasya dito sa Pilipinas, then, leave. Ganun lang yon. Tapos, ang lakas ng loob nandito sa Pilipinas, yun ang sinabi. Ang masaklap pa, syempre, gumawa ng resolusyon ng Senado. Gawa tayo ng resolusyon at i-call out natin itong ginagawa ng China. Diba? At ang nandoon sa resolusyon, hinihimok nila ang Department of Foreign Affairs ng bilateral protest, not bilateral protest, no? Na iprotesta sa diplomatikong paraan itong ginagawa ng China laban sa Pilipinas. Resolusyon yan. Pinirmahan yan ng mga senador. Pero meron pong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 senador na hindi pumirma. Makakapal ang mukha. Itong mga 8 senador na yan, tingnan mo may padamit-damit pa ng ganyan West Philippine Sea. Ito yung picture nila noon Akala mo proud ipagtatanggol ang ating West Philippine Sea. Tapos, hindi naman nagsipirma. Kitang-kita Bato, Joel, Bongo. 3 pa lang yan. Sino-sino pa yung ibang hindi nagpirma? Ito mga pro-Duterte senators. Nabubulgar tuloy kayo. Di ba? Sa kalokohan ninyo dyan, pakita ko sa inyo. Itong 8 senador na ito na hindi pumirma doon sa resolusyon. Halatang halata. Excuse me. Siyam pala ito. Excuse me. Nananahimik pa kunyari yung siyam na yan. Isa-isahin natin, mga pro-China senators ito. Jaime Marcos. Expected natin, dilis yan Pansinin ninyo ito mga pro-China, mga dilis. Kasi syempre, beshi ni Digong ang China Syempre, kinakailangan natin magpabida sa mga Duterte. Kailangan natin magpabida sa mga DDS. Kasi baka hindi tayo boto sa susunod na eleksyon Jaime Marcos. Robin Padilla. Ang masaklap si Robin Padilla Bakit daw tayo nagpapabuli? Winater cannon tayo. Gusto niya, gantihan natin. Napahiya tuloy siya sa Philippine Coast Guard kung para saan yung water cannon na yan. Alam mo kung bakit? Explain lang natin na maikli kasi ito rin yung paliwanag ni Tariela ng Philippine Coast Guard Kung gumanti tayo sa pagwa-water cannon sa atin ng China Coast Guard, mas may dahilan ang China na maging aggressive pa laban sa Pilipinas. Madja-justify nila yung pagiging bully nila. Kasi kami, winater cannon kami ng Pilipinas, so kailangan namin gumanti. Ayan, bully nga. Wala tayong kalaban-laban dyan. Isang barko ka ng Pilipinas, Sige, napalibutan ka ng 5 ng China Coast Guard. Gaganti ka, water cannon? Hindi ba pwede mag-restrain? Hindi ba nararapat mag-restrain? Hindi, sabi ni Robin Padilla hindi dapat binakbakan nyo rin yan. Ganon yun, Senator? Ang babaw. Jaime Marcos, Robin Padilla, si Joel Villanueva, pasuot-suot pa ng West Philippine Sea na damit. Nakakahiya lang.
Marcoleta. Naku po, talaga itong mga to. Bongo, 5. Cheese Escudero, mga DDS to. Bato de la Rosa, paano hindi nakapirma ha? Paano pa nagano yan? Paano pa naging, ewan ko, naging senador ng Pilipinas siya na hindi nga pumapasok? Diba, dapat nga mag-resign na lang yan eh. Oh. Magkapatid na Cayetano, si Peter Cayetano at si Pia Cayetano. Siyam. Nanahimik. Hindi, neutral lang sila ka-coffee, nanahimik sila. Hindi, yung hindi ka pagpirma doon, ibig sabihin, hindi mo ka sumasang-ayon doon sa resolusyon. Hindi ka sumasang-ayon sa pag-call out ng Senado sa ginagawa ng China at ng Embahada ng China dito sa Pilipinas. Yun ang ibig sabihin ng pananahimik ninyo. Hindi ibig sabihin yan, neutral kayo. Diba? Sino ngayon napapahiya? Kayo din. At least alam na ng taong bayan. Gising ang taong bayan kung anong klase ng hasang meron kayo. Basta para sa China, sige, pabor kayo. Basta para sa Pilipinas, wala, dead man na kayo. Diba? Anong aasahan natin sa mga taong yan? Baka China. Paano ang teritoryo ng Pilipinas? Isipin nyo ha. Kung ang presidente natin, si Marcos, gaya ni Digong, baka yung West Philippine Sea, wala na sa atin. O baka yung Malampaya, yung discovery dyan sa Malampaya, yung natural gas na yan, baka makuha din sa atin. Or baka kahati pa natin ng China. Kasi natatandaan ninyo, si Xi Jinping, inalok ng joint deal yan, si Digong, paghatian natin yung resources na yan. Diba? Itong mga senador na to ayaw na kontrahin ng China. Bakit? Yan ang mga malilinaw na tanong. Bakit? 1. Pinondohan ba kayo sa kampanya ninyo? Tanong to ha. Pinondohan kayo during the recent elections and the previous elections? Pinupondohan kayo ng China sa inyong kampanya? Kasi para may protection sila? Kaya hindi kayo pumirma? Simpleng resolution lang yan. Simpleng resolution lang yan. Pero malaking bagay ang ibig sabihin yan. Kino-call out natin yung maling ginagawa ng China. Alinsunod sa international law. Ini-insist natin ang ating soberanya, pero hindi nyo man lang mapirmahan yung resolusyon na yan. Kasi daw, binabastos daw natin eh. Pakita ko yung kay Robin. Binabastos daw natin ng China, sir. Tayo pa ngayon ang binabastos. Ang babastos. Hindi ba sila yung babastos dyan? Nabaliktad pa ngayon. So dapat pala si Tariel manahimik. Ang DFA naglabas ng statement. Ito yung sinasabi ni Erwin Tulfo na hindi nagustuhan ng China Embassy o ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas. Sabi ni Tulfo, if Chinese Embassy officials do not like how democracy works in the Philippines, they can leave anytime. Pilipinas to, baluarte natin ito. Kung hindi nyo nagugustuhan kung paano gumagana ang demokrasya, umalis kayo anytime. Yan ang sinasabi dito ni Erwin Tulfo. Our house, our rules. Exactly. Freedom of speech is in our constitution. If you want respect from Filipinos, then respect our constitution. Respect our officials. Respect our freedom of speech. And respect the simple truth that this is not your country. Ang sakit. In fairness kay Erwin Tulfo, may balls. Handa makipaglaban para sa teritoryo ng Pilipinas. Itong mga DDS senators, o Bato, ang tapang mo, Amy Marcos, Jovel Villanueva, Marcoleta, Cayetano. Di na kayo nahiya sa sinabi ni Erwin Tulfo. Simpleng resolusyon, hindi nyo mapirmahan. Ito pa. Wala kayong karapatan na sitahin ng mga opisyal namin, sabi ni Erwin Tulfo, sa mga pahayag nila hinggil sa pagkamkam ninyo sa aming teritoryo. Amy Marcos, hindi ba kinikilabutan? Kinakamkam yung teritoryo natin, okay pa rin sa'yo? Kung hindi gusto
ng Chinese Embassy officials kung paano gumagana ang demokrasya sa Pilipinas, maaari silang lumayas anytime. Ito pa. Ito naman ang sinasabi ng China patungkol kay Tariela kasi gigil na gigil sila kay Tariela eh. Hindi nila makontrol si Tariela eh. Hindi nila mabayaran eh. Sabi ng China spokesperson, no, the Philippine side has long turned a blind eye to its Coast Guard spokesperson. Si Tariela tinutukoy dito. Making inflammatory, confrontational, misleading, and baseless remarks against China on maritime issues. Naku po, pinapasama pa nila si Tariela. Ang makasalanan pala ngayon si Tariela pa at hindi ang China. So fake news pala yung nakikita natin na pag-iikot ng mga Chinese vessels sa teritoryo ng Pilipinas. Yung pagharang sa research vessels ng Pilipinas, fake news pala yung mga yan. Sabi pa nila, China does not accept that. Wow! Hindi daw po matatanggap ng China yan. Head of Chinese MFA's Department of Asian Affairs summoned Philippine ambassador to China this morning to lodge serious protest. Okay, karapatan nyo yan, bansa nyo yan eh. Patawag yung embahada ng Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin na titiklop na ang Pilipinas pagdating sa usapin ng diplomasya. Sa diplomatic protest. Ayaw namin yung gusto ni Robin Padilla na bakbakan. Kung gantihan kayo, kung binakbakan kayo ng tubig, bakbakan nyo rin ng tubig. Hindi ganyan gumagana ang diplomasyang paraan, Robin Padilla. Time for the Philippine to set aside... Time for the Mali kasi yung ano eh. Kulang-kulang. Anyway, sige. Time for the Philippine side to undo the negative impact ASAP and stop tolerating the smear campaign and provocations. Wow, Tariela. Ikaw pa pala nang po-provoke dyan ha. Lest they disrupt normal diplomatic communication or further harm bilateral relations. May pagbabanta pa eh, no? Ano, hindi kayo titigil? O masisira itong bilateral relations ng Pilipinas at ng China. Ganyan ang datingan eh. Tindi talaga oh. Ang tindi eh. Kaya papatiklop ka talaga eh. Kaya mga DDS tumiklop na lang eh. Ayaw sa China, ayaw magpatalo sa China eh. Tiklop na lang sila. Eh si Tariela, hindi nyo matiklop yan. Matapang yung mama. Alam niya kung ano yung pinaglalaban niya. From the very first place, sila yung nakikipagbakbakan dyan. Not literally. Yes, pwede rin, literally, no? Sila yung mismong nasa ground. Sila yung nagpuprotekta sa ating karagatan, sa ating teritoryo. Sila yung nagpuprotekta sa ating mangingisda, na nangingisda lang dyan para maghanap buhay, na nabubuli ng China. Kaya matapang si Tariela. Robin Padilla, nasubukan mo na ba? Pumunta dyan sa West Philippine Sea? Hindi, nagpunta na pala. Nakabangka. Naka-jet ski ba? Yun yung pangako, pupunta raw ng jet ski. Para alam niyo kung ano nangyayari dyan, pero wala. Ano nangyari? Gusto niyo i-surrender natin yung teritoryo natin? Pasensya kayo. Gusto ng gobyerno, gusto ng administrasyon ni PBBM kung ano yung ginagawa ni Tariela. Alam mo kung ano yung patunay dyan? Kasi kung hindi gusto ni PBBM, yung mga remarks ni Tariela, matagal nang natanggal yan bilang spokesperson. Bakit until now, si Tariela pa rin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard? Kasi may tapang. Kasi pinoprotektahan ang teritoryo. Kasi pareha sila ng side ng presidente. Pareha sila ng gustong mangyari ng presidente. Protektahan ang ating teritoryo ng diplomatiko pa rin. Hindi matanggap ng mga dilis yan. Pati mga DDS vloggers eh. Todo tanggol pa sila. Sige, okay lang sa inyo. Kami yung teritoryo ng Pilipinas. Ay nako, kayo naman talaga, oo. O siya, sige, komento po ang gusto niyo sabihin, opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee o magkape muna kayo. Cafe Min, yung kape natin, no? Yung link nasa comment section, nasa description box. I-check nyo lang. Malunggay extract at mangosteen coffee. Healthy ito ka-coffee. O sige. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow. Click lang po yung follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa akin susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.